Magandang balita naman para sa mga mamimili dahil inanunsyo ng Department of Trade and Industry na walang paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa unang bahagi ng Mayo. Samantala may inilaan ding 2 bilyong pisong pondong pautang para sa mga business transport operator na nais mag-upgrade sa e-vehicles. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Nakasentro ngayon ang Department of Trade and Industry o DTI sa extension ng no price increase para sa mga pangunahing bilihin. Pagtitiyak ng ahensya, garantisadong walang magaganap na pagtaas sa presyo ng mga basic necessities and prime commodities hanggang sa ika-10 ng Mayo. Binigyang diin ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa mga manufacturers at retailers para mapalawig pa ang nasabing moratorium sa presyo. Layunin ng hakbang na ito na protektahan ng mga consumers mula sa bugso ng mga dagdag gastusin sa merkado. Maganda naman po ang relationship ng DTI with the manufacturers and retailers. So we just actually relay to them kung ano yung mga pwede nating gawin, and they also relay to us kung anong mga pwede nilang what we can do, government for them, no? We just work together. Para sa mga mamimili ay malaking ginhawa kung maipatutupad ang extension lalo na sa gitna ng pagtaas ng cost of living sa bansa. They could extend it. It would be better. It would be beneficial for everybody. Siyempre, beneficial yun sa amin kasi now nga sinabi mo, lahat na lang ng bilihin tumataas. So it will give us savings at least to tide up these rising prices of commodities. Samantala, pinalalakas din ng pamahalaan ang kanilang financing program para sa transport sector. May inilaang 2 bilyong piso na pondong pautang para sa mga business transport operators na nais vehicles. Maaaring ma-avail ang loan na 1.2 milyong piso kada sasakyan o hanggang 3 milyong piso per borrower simula sa April 21. Ang nasabing loan ay payable sa loob ng 5 taon at may kasamang 1-year grace period para sa mga kwalipikadong drivers. Paalala ng kagawaran na kailangang may business license sa mga operators na nais mag-avail ng nasabing programa. Ito ay bahagi ng modernisasyon at pagtulong ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Sa kabila nito ay patuloy din ang monitoring ng DTI sa mga supermarket sa buong bansa para tiyaking nasusunod ang SRP. Ayon sa Department of Trade and Industry, compliant ang karamihan sa mga supermarkets na na-inspection nila. Kagaya na lamang ng isa rito sa Muntinlupa City na kung saan ang presyo ng tinapay na ito ay nagkakahalaga ng 44 pesos, kagaya ng SRP na itinakda ng kagawaran. Maglalabas ng weekly updates ang DTI para manatiling nabibigyan ng tamang impormasyon ng publiko sa mga programang ito. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.